ipagtuo sa Ginoo even if hindi natin siya nakita. No? Faith that is seen is not faith at all. Ang faith na nagbabase lang sa ebidensya, to see is to believe, to see is to believe, it's not faith. Trusting because nakita nyo kung sino ang Panginoon. Dahil sa pagka-faithfulness ng Panginoon, and trustworthiness ng Panginoon, goodness ng Panginoon, sovereignty ng Panginoon, that's why you can trust Him. Amen ba? So the greatest revelation na ibinigay sa tao is noong si Isaiah, for to us a child is born. A Messiah will be born. Listen, the moment na sinabi ito ni Isaiah sa mga tao is the moment na nagkaroon ng hope sa buong mundo. Amen ba? Because si Jesus Christ lang ang only hope. No? I don't know about you, but God is telling us, I am doing a new thing in your life. So, may ginagawa ang Panginoon na bago sa buhay mo. And it is for the glory of His name. Para sa kagamayaan, ihapon sa Ginoo. Amen ba? Kaya yun allow, amen to that. So, there was a time sa life ni Joseph, nagkaroon siya ng dream that there is 11 stars, moon in the sun, sa danggo niya. Ito yung gift na binigay to Joseph. Nakadanggo siya ng iyang mga brothers, 11 brothers, nag-bow down daw kay Joseph. And meaning sa sun and moon, iyang papa o mama, nag-bow down po sa iya. So nung sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid, hukay sila. So nung ginawa nila, they plotted to kill Joseph. Patayin nila si Joseph. Pinatay nila. So, nung nandoon sa field ang kanyang mga brothers, tinawag nila si Joseph. Tinulak nila si Joseph sa bangin. Tinulog nila. Tapos, andun siya, hindi na nila kinuha hanggang sa ibinenta siya sa Egypt. Ano kay Joseph? Binenta siya siya inulog sa well. Lahat ng tao, because kay Joseph, sa dream niya, lahat ng tao, nung time na yun sa paligid niya, is pumunta sa Egypt. Kasi sila lang yung may pagkain. And anong ginawa kay Joseph? He was promoted. Nakulong pa kaya si Joseph, and he was promoted. And he became the governor. No, time nila. Hantog sila, kailan na si Joseph. Grabe, naulaw sila. Sila ang nagpatay kay Joseph, nag-plotted to kill Joseph, pero wala nahitabo. And karon sila ang nangayaw o tabang kay Joseph. Pero sabi ni Joseph sa kanila, and now, do not be distressed. Ayaw mo ka-stress, ayaw mo ka-sad. And do not be angry, ayaw mo kasuko sa inyong kaugalingon. For selling me here, sa pagbenta sa akin dito sa Egypt, it was to save lives that sent me ahead of you. Because sa nangyari sa akin na kayo ginamit ng Panginoon, because of that, nagkaroon ng blessing sa Egypt. Para yung pagbenta sa kanya, nagkaroon ng pag-asa. Yung betrayal sa kanya, ngayon nauwi sa kayahay. Para yung downfall niya, nauwi sa blessing of God. So in your life, don't be upset. Kung meron man kayo ginapagdaanan na problema, don't be upset. Soon, the plan of God in your life will be met. God will bless you to become a blessing unto others. So pagka-down mo, ikaw, kung na-down ka sa buhay mo ngayon, pagka-down mo, God will cause growth sa life mo. Amen? Amen. Today, you're upset, so the plan of God in your life will be met. Can I hear amen to that? Amen. God will take you out of your comfort zone, but after everything, His faithfulness in your life will be shown. But I have been long a Christian sa aking buhay. No? Matagal ako naging Christian bago ko na-realize na hindi palagi inaalis ni Lord ang problema sa buhay natin. Minsan, pinapastay tayo doon para mag-grow tayo. Pinapastay tayo doon that even in the midst of problems, circumstances, God can still do something sa situation na yun. Amen ba?